Pumunta ka sa kusina. Kunin mo ang asin at ikalat mo sa lahat ng bintana at pintuan. Tandaan mo, Nida, ang aswang ay nagkukubli sa anyo ng isang tao. Maaaring isa sa atin ang pinasok ng espiritu ng aswang. Paano po natin malalaman, Lola? Mahihirapan tayo. Ngunit, kailangan nating magbantay. Ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal at huwag kang lalabas ng bahay. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng kabundukan, si Aling Marta ay abala sa paghahanda para sa lamay ng kanyang asawa, si Mang Ambo, na pumanaw sa edad na 55. Kilalang kilala sa buong baryo si Mang Ambo bilang isang mabuting tao. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay binalot ng misteryo. Ayon sa mga usap-usapan, namatay siya ng bigla na para bang may sumipsip ng kanyang buhay. Ang buong baryo ay abala sa pag-aayos ng mga kinakailangan para sa lamay. Ang mga kapitbahay ay nagsama-sama upang tulungan si Aling Marta. May nag-aayos ng mga bulaklak, may nag-aayos ng mga upuan, at ang iba naman ay nagluluto ng mga pagkain para sa mga dadalo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Lola Biring, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid sa bawat kilos ng mga tao. Maraming taon nang kinikilala si Lola Biring bilang isang manghuhula at manghihilot. Ngunit higit sa lahat, siya ay kilalang eksperto sa mga kwentong kababalaghan at alamat. Alam niyo ba, biglang wika ni Lola Biring sa mga kabataan na nag-uusap sa tabi niya, ang ganitong klaseng lamay ay masugatan sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Maging mapagbantay kayo, mga ihot iha. Nagkatinginan ang mga kabataan. Tila natakot ngunit nabighani rin sa mga salita ni Lola Biring. Ang ganitong mga kwento ay bahagi na ng kanilang kabataan. Mga kwentong muling binubuhay sa tuwing may lamay o piyesta. Huwag niyong papabayaan ang mga pagkain sa lamay. Huwag niyong papabayaan ang kabaong na walang nagbabantay. At higit sa lahat, huwag niyong papayagan na makapasok ang sino mang hindi niyo kilala. Lalo na kung hindi sila taga rito. Dagdag pa ni Lola Biring. Tahimik ang mga kabataan. Pinoproseso ang mga babala ng matanda. Ngunit sa kabila ng takot, ang kanilang kuryosidad ang nag-udyok sa kanila upang alamin ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Lola Biring. Lola Biring, totoo po bang mga aswang? Sabi nila, hindi raw makakapasok ang mga aswang sa lamay kung may bawang sa paligid. Tanong ni Nida, isang dalagita na mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Totoo, sagot ni Lola Biring. Pero hindi lang bawang ang dapat niyong ipag-ingat. Marami pang iba at hindi niyo alam kung sino o ano ang darating ngayong gabi. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang magbigay ng kanilang huling respeto. Habang si Aling Marta ay tahimik na nagluluksa sa isang tabi. Ngunit kahit gaano kalungkot ang lamay, may kakaibang presensya na tila nagbabadyang sumakop sa buong baryo. Habang ang gabi ay lumalalim, unti-unti nang kumonti ang mga tao. Ang ilan ay umuwi na, habang ang iba naman
ay patuloy na nagbabantay at nagdarasal. Sa kabila ng kanilang pagod, sinunod ng mga tao ang mga babala ni Lola Biring. Ang mga pagkain ay hindi pinapabayaan at may nagbabantay sa kabaong sa lahat ng oras. 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Tanging mga huni ng kuliglig at mga tahol ng aso ang maririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang humina ang apoy ng mga kandila sa paligid ng kabaong ni Mang Ambo. Napansin ito ni Nida na kanina pa nanatiling gising dahil sa takot at pagkasabik. Lola Biring, ang mga kandila po, bakit parang humihina? Bulong ni Nida. Huwag kang aalis dyan, Nida. Bilin ng matanda. Tumayo si Lola Biring at dahan-dahang lumapit sa kabaong. Sumunod si Nida. Hindi mapakali sa kakaibang nararamdaman. Nang makalapit si Lola Biring, kinuha niya ang isang piraso ng bawang mula sa kanyang bulsa at iniligay ito sa ibabaw ng kabaong. Lola, ano po yan? Tanong ni Nida na halos pabulong na. Huwag kang maingay, sabi ni Lola Biring. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Pumunta ka sa kusina, kunin mo ang asin at ikalat mo sa lahat ng bintana at pintuan. Agad namang tumalima si Nida. Tumatakbo papuntang kusina kahit nanginginig sa takot. Sa kanyang pagbabalik, agad niyang ikinalat ang asin sa mga pinto at bintana, habang si Lola Biring naman ay patuloy sa pagmamasid sa paligid. Ngunit kahit anong ingat nila, naramdaman ni Lola Biring ang pagbabago sa hangin. Ang lamig ng gabi ay tila mas naging malamig at ang mga ilaw ng kandila ay halos mamatay na. Tumigil ang mga kuliglig at nagkakaisa ang mga aso sa pagtahol, tila nagbababala sa nalalapit na panganib. Tandaan mo, Nida, bulong ni Lola Biring. Ang aswang ay nagkukubli sa anyo ng isang tao. Maaaring isa sa atin ang pinasok ng espiritu ng aswang. Nanlamig si Nida sa narinig. Paano po natin malalaman, Lola? Mahihirapan tayo, sagot ni Lola Biring. Ngunit kailangan nating magbantay. Ipagpatuloy mo ang pagdarasal at huwag kang lalabas ng bahay. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, narinig nila ang isang malakas na ingay mula sa labas ng bahay. Parang may bumagsak na malaking bagay at naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Nagkatinginan si Nida at Lola Biring. Alam nilang malapit na ang panganib. Sa pagdating ng dilim, tila lumala ang kanilang sitwasyon. Lumapit si Aling Marta sa kabaong ng kanyang yumaong asawa. Patuloy na nagdarasal. Ngunit sa kanyang paglapit, biglang bumukas ang bintana ng sala at isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ka dapat lumapit dyan. May ibang presensya rito. Isang bagay na masama. Napansin din ng ibang mga nagbabantay ang kakaibang pangyayari. Si Kapilo, ang kapitan ng barangay, ay tumayo mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa mga babae. Ano bang nangyayari dito? Bakit parang may kakaibang pakiramdam sa lamay na to? Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lola Biring at ipinaliwanag ang kanyang mga hinala. Kapitan, may nararamdaman akong presensya ng aswang. Tila may pumapasok na espiritu sa katawan ng isa sa atin. Kailangan nating maging alerto at magbantay. Agad na kumilos si Kapilo. Tinipon ang mga kalalakihan sa baryo at inatasan silang bantayan ang bawat sulok ng bahay. Pinatay nila ang mga ilaw upang mas mabantayan ang mga paligid sa tulong ng liwanag ng buwan. Habang patuloy na nagbabantay, naramdaman ni Nida ang matinding takot na bumabalot sa kanyang dibdib.
Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may humihigop ng kanyang lakas. Pinilit niyang magpakatatag, ngunit ang pangambang dulot ng mga kwento ni Lola Biring ay hindi niya maiwasan. Habang patuloy ang pagbabantay, naglalaban ang takot at katapangan sa puso ni Nida. Kahit ang lamig ng gabi ay nagsusumamo ng paghihigpit sa kanyang katawan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niyang mayroong kakaibang presensya na nagmamasid sa kanila. "Huwag kang mawawala ng lakas ng loob, Nida," bulong ni Lola Biring habang binibigyan siya ng matapang na tingin. "Alam kong mahirap, pero kailangan nating harapin ito ng buong tapang." Nagpatuloy ang gabi sa ganitong kalagayan. Bawat tao sa lamay ay tahimik na nagmamasid, nagdarasal, at nag-aantabay. Minsan, ang kaluskos ng dahon sa labas ay nagdudulot ng kaba. Ngunit patuloy silang nagbabantay, hindi nagpapadala sa takot. Habang abala ang lahat sa pagbabantay, isang matandang lalaki ang dumating mula sa labas. Hindi ito pamilyar sa mga taga-baryo at wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanya noon. Lumapit siya sa pintuan ng bahay ni Aling Marta at tumigil sa harapan ng mga nagbabantay. "Sino po kayo?" Tanong ni Kapilo na agad na pumagitna sa pagitan ng matanda at ng pintuan. "Ako si Mang Husto," sagot ng matanda na may mababang boses. "Isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Narinig kong may lamay dito at nais kong magbigay ng respeto kay Mang Ambo na matagal ko ng kaibigan." Nagkatinginan ang mga tao, naguguluhan kung tatanggapin ba nila ang matanda o hindi. Ngunit dahil sa kanyang anyo at mababang tono ng pagsasalita, tila wala namang masama sa kanya. Si Lola Biring, na kanina pa tahimik, ay nagmamasid at tila hindi mapakali. "Bakit po kayo may dalang sako?" tanong ni Nida na nakatingin sa malaking sako na hawak ng matanda. "Nagluluwas ako ng mga halamang gamot mula sa kagubatan," paliwanag ni Mang Husto. "Iniisip ko na baka makatulong ito sa lamay at para rin sa mga pangangailangan ni Aling Marta." Bagamat may mga duda pa, walang nakitang masama si Kapilo kaya pinapasok ng matanda. Pinaupo nila si Mang Husto sa tabi ng kabaong ni Mang Ambo, ngunit hindi niya ito nilapitan ng lubusan. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagbabantay na parang isa lamang sa mga dumalo sa lamay. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Lola Biring ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga kandila ay muling humina ang liwanag, at ang temperatura ng hangin ay tila bumagsak ng malubha. Napansin niya rin ang mga ugat sa ilalim ng mata ni Mang Husto, tila masyadong malalim para sa kanyang edad. "Kapitan," bulong ni Lola Biring kay Kapilo, "hindi ako mapakali sa presensya ng matandang ito. May isang bagay na hindi tama." Tila tinamaan ng kaba si Kapilo, ngunit pinilit niyang magpakatatag. "Ano ang palagay mo, Lola? Ano ba ang dapat nating gawin?" "Maghintay tayo," sagot ni Lola Biring. "Magmasid tayo sa kanyang kilos, ngunit huwag na huwag niyong papakawalan ang tingin sa kanya." Ilang oras na ang lumipas mula nang dumating si Mang Husto, at habang patuloy ang lamay, tila lalong dumidilim ang paligid. Kahit pa ang liwanag ng mga kandila ay pilit na binubuhay, ang mga tao ay unti-unti nang nadadala ng antok at pagod, ngunit patuloy ang pagbabantay. Habang nag-uusap sina Kapilo at Lola Biring sa isang tabi, napansin ni Nida ang kakaibang kilos ni Mang Husto. Dahan-dahan siyang lumalapit sa kabaong. Tila may gustong gawin na hindi dapat. Si Nida, bagamat takot, ay naglakas loob na bantayan ang kanyang kilos. "Ano ang balak mong gawin, Mang Husto?
Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong galit at takot. Ngunit sa halip na sumagot, biglang bumagsak ang malaking sako ni Mang Husto. At mula rito ay tumapon ang iba't ibang uri ng mga halamang gamot at mga kakaibang bagay na hindi pamilyar sa mga tao. Biglang nagdilim ang paligid at ang mga kandila ay tuluyan nang namatay. Nilamon ng hindi maipaliwanag na puwersa. Nagulat ang lahat at biglang nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na humarap si Mang Husto kay Lola Biring at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanginginig ng pulang liwanag at ang kanyang mga ngipin ay naging matatalim na parang pangil ng isang halimaw. Aswang! Sigaw ni Lola Biring. Ngunit bago pa man siya makalayo, si Mang Husto ay bumagsak sa lupa. Tila nasugatan o nawalan ng lakas. Lumapit si Lola Biring. May hawak na sako ng asin at ibinuhos ito sa paligid ni Mang Husto. Ang matanda, na ngayon ay isang ganap na aswang, ay nagpupumiglas. Ngunit tila nawalan ng lakas dahil siya ay isang aswang. "Hindi mo kami mapapaslang, halimaw!" sabi ni Lola Biring habang patuloy na binubuhusan ng asin ang paligid ni Mang Husto. "Malisya't kasamaan ay hindi magtatagumpay dito." Ngunit kahit na nangihina na, biglang bumangon si Mang Husto at sa isang malakas na sigaw, sinubukan niyang atakihin si Lola Biring. Mabilis na kumilos si Kapilo at kinuha ang isang itak mula sa gilid ng pinto. Sa isang malakas na hampas, tinaga niya ang braso ni Mang Husto. Dahilan upang maglaho ito sa harapan nila. Tila isang usok na nilamon ng hangin. Nanlumo ang mga tao, nanginginig sa takot at pagod. Ngunit kahit nawala na si Mang Husto, ramdam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang mga tao ay nagtipon-tipon at sa pangunguna ni Lola Biring, nagsimula silang magdasal ng sabay-sabay. Humihingi ng proteksyon mula sa mga masasamang espiritu. Habang patuloy silang nagdarasal, unti-unting bumabalik ang liwanag ng mga kandila at ang malamig na hangin ay tila humupa. Ngunit kahit na tila bumalik na sa normal ang paligid, alam ni Lola Biring na may isang bagay pang nagbabadya. Sa huling oras ng lamay, patuloy na nagbantay ang mga tao. Hindi na muling nagpatangay sa antok o pagod. Ngunit habang papalapit ang umaga, nagpakita muli ang isang senyalis na magpapakaba sa kanila. Sa pagdating ng unang liwanag ng araw, unti-unti nang nagbalik ang katahimikan at kapanatagan sa baryo. Ang mga tao ay nagsimula ng mag-alisan. Pagod, ngunit nagpapasalamat na natapos na ang gabi ng takot at kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang tanong, totoo bang tapos na ang panganib? "Lola, tapos na po ba talaga ang lahat? Wala na po bang babalik na aswang?" "Ang mga aswang ay parang anino, Ida. Sila'y nagtatago sa dilim, ngunit hindi ibig sabihin ay wala na sila. Maaaring naitaboy natin si Mang Husto, pero hindi natin alam kung saan siya susunod na lilitaw." "Pero paano po si Aling Marta? Ligtas na po ba siya?" tanong ni Nida, nag-aalala sa kanyang tiyahin na patuloy na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang asawa. "Tiyak kong naprotektahan natin siya ngayong gabi. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat ng panganib. Dapat tayong manatiling magbantay. Ang mga aswang ay mapanding lang at hindi natin alam kung kailan o saan sila muling lilitaw." Sa labas ng bahay, nagtipon ang ilan sa mga kalalakihan, kasama si Kapilo, upang tiyakin na walang ibang presensya sa baryo. Napagdesisyonan nilang maglagay ng mga bantay sa bawat sulok ng baryo sa mga susunod na gabi upang hindi na maulit ang takot na kanilang naranasan.
Samantala, si Nida ay bumalik sa tabi ni Aling Marta. Tahimik na nagsisindi ng bagong kandila sa harap ng kabaong ni Mang Ambo. Bagamat natatakot pa rin, pinilit niyang ipakita ang tapang para sa kanyang pamilya at para sa kanilang baryo. Magsisindi tayo ng maraming kandila, Tiya. Wika ni Nida kay Aling Marta, para protektahan tayo at para na rin maalala ni Tatay Ambo na hindi tayo susuko sa takot. Tumingin si Aling Marta kay Nida at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lamay, ngumiti siya ng bahagya. Salamat anak, ang tapang mo. At oo, tama ka. Hindi tayo dapat sumuko. Labanan natin ang takot at ipagpatuloy natin ang buhay. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga tao sa baryo na magbantay. Ang takot na dulot ng gabi ng lamay ay nag-iwan ng marka sa kanila. Ngunit ipinakita rin nito ang lakas ng kanilang pagkakaisa. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay muling bumuhay sa takot at respeto sa mga lumang paniniwala. Ngunit higit sa lahat, nagpapaalala ito na ang tunay na lakas ay nasa kanilang samahan at tapang. Sa huli, natutunan nila ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga halimaw sa dilim, kundi ang takot na pumipigil sa kanilang lumaban. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang tapang at pagkakaisa ay naging matibay na panangga laban sa anumang panganib na darating. Ang gabing iyon sa lamay ay naging paalala sa kanila ng kapangyarihan ng pananalig, tapang at pagkakaisa. Mula noon, ang kwento ng aswang sa lamay ay hindi na lamang naging alamat, kundi isang kwentong nagbigay sa kanila ng inspirasyon at aral na sa bawat dilim may liwanag na naghihintay, at sa bawat takot may tapang na handang lumaban.